ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Patuloy na hinahagupin ngayon ang Bagyong Lawin ng Northern Luzon. Makibalita na po tayo sa ating GMA Resident Meteorologist na si Nathaniel Cruz. Mantani. Salamat Igan at good morning mga kapuso. Inalis na ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Warning Signal number 5 sa alinmang panig ng bansa. Sa halip, Signal number 4 ang pinakamataas na babala ngayon at nakataas dito sa may Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Kalinga, Ifugao at mga isla ng Calayan. Ayon sa Pag-asa, patuloy na magkakaroon ng masungit na panahon sa araw na ito sa mga lugar na yan at mataas pa rin ang banta ng baha at landslide. Malawakang pinsala sa mga ari-arian, supply ng kuryente at linya ng komunikasyon ang inaasahan at posible po yung paring daluyong storm surge sa mga coastal area na aabot hanggang 3 metro ang taas o katumbas siya ng isang palapag na gusali. Signal number 3 naman sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at hilagang bahagi ng Aurora. Posible rin ang daluyong sa mga coastal area na aabot naman hanggang 2 metro ang taas o katumbas ng halos isang palapag na gusali. Signal number 2 naman ay patuloy nakataas sa Batanes, Pangasinan, nalabing bahagi ng Aurora, dyan sa buong Tarlac Province, Nueva Ecija at sa hilagang bahagi ng Zambales. Masungit din ang panahon sa mga nasabing lugar ngayong araw na ito at posible pa rin ang storm surge o daluyong sa mga coastal area na hanggang 1 metro ang taas. Nakataas din ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 naman dyan sa nalabing bahagi ng Zambales, buong probinsya ng Bulacan, Bataan, Pampanga, Rizal, Quezon Province kasama na ang Pulilio Island, Cavite, Laguna, Batangas at dito sa Metro Manila. Dapat maging IM ready sa malakas na ulan na may pagbugso ng hangin. Mula super typhoon ay bagyang humina ang Bagyong Lawin bilang typhoon. Matapos nga ito maglandfall dyan sa may Peña Blanca, Cagayan, kagabing alas 11 po yan. Nabataan ngayon ng Pag-asa ang mata ng Bagyong Lawin dito sa may bahagi ng Cabugao, Apayao. At taglan nito ang lakas na hangin, umaabot pa rin sa 205 kilometers per hour malapit sa gitna. At bugso na hangin hanggang 285 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ang naturang bagyo pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. At sa forecast track ng Metro Weather, paglagpas ng Apayao, tatawid dito ng Ilocos Norte bago tuluyang pumunta ng West Philippine Sea at papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, ang mga pag-ulan, asahan yan dito sa may malaking bahagi pa rin ng Northern Luzon at dyan sa may Central Luzon, maging dyan sa may Southern Luzon. At ito ay sama-sama ng direktang epekto ng bagyo at yung pinalalakas na hanging habagat ng Bagyong Lawin. Dito sa may Visayas, Western section, maulan ngayong maghapong ito. Bahagyang gaganda ang panahon dyan sa may Eastern section pagdating ng hapon. At sa Mindanao na hindi apektado ng bagyo, ay asahan din ang mga pagulan pagdating sa hapon, dulot ng thunderstorm. At dito sa Metro Manila, mataas pa rin ang tsansa ng pagulan ngayong maghapon at meron pa rin bugso ng hangin dahil signal number 1 pa rin po dito sa Metro Manila. At bukod sa mga lugar na isinailalim sa warning signal, masungit din ang lagay ng mga dagat, diyan naman sa may silangan ng Bicol Region ayon sa Pag-asa. Igan. Mantani, magpapatuloy pa ba ang bagsik ng hangin na yan na dala po ng Bagyong Lawin? Hanggang kailan po yan? Igan, dito sa wind map, yung nakikita mong mga kulay pink na yan, yung mga malalakas na hangin na may 100. Unti-unti, paglagpas niyan dito sa may Ilocos Region, paglayo niyan, papahina na. Definitely yung hangin, yung kulay dilaw at green na nakikita natin. Yan yung mga 60 kilometers per hour or less than 100 kilometers. At dito sa may Cagayan Valley na unang nakaranas ng bagsik ng Super Typhoon Lawin, asahan na natin na pagdating na mahapon hanggang sa gabi, unti-unti aayos na yung panahon. Pero dito sa may Central Luzon at dyan sa may Southern Luzon, meron pa rin pagbugso ng hangin, sanhi ng hinahatak na habagat nitong Typhoon Lawin na Igan. Okay, bukod sa madalas po, ihalin tulad nga itong si Lawin kay Yolanda, may iba pa bang bagyo na naitalang ganito kalakas? Well, Igan, hindi naman kasing lakas nitong si Lawin, pero halos kasing lakas niya itong bagyong Reming. May international name niya. Durian, nangyari yan November of 2006. Ang pinisala naman yan ay yung Bicol Region. Nagtumama yan sa Catanduanes,
195 kilometers per hour yung kanyang lakas. So mas mahina ng bahagya dito kay Lawin at tinawid yung Bicol hanggang dyan sa may Southern Luzon. Pero Igan, kung natatanda mo, yung bagyong Reming na yan ay naging sanhi ng pagkasawi ng maraming kapuso natin dyan sa may Bicol region. At isa yan sa posibleng o maituturing nating malakas na bagyong naka-apekto dito sa ating bansa. Maraming salamat, Mantani, ang ating GMA resident meteorologist.